pupunta kami ngayon sa Kananga para titingin na sa lupa. Meron kasi kaming nakita doon na lot for sale. May nakausap akong agent. May nakausap kaming agent doon na mukhang maganda naman yung deal. So, tingnan natin kung maganda nga ba. Dahil home base yung trabaho natin, so dala natin lagi yung laptop in case may emergency. So, lagi namang may signal dito. Bibihira lang naman dito yung pag national road, yung bandang lang, Tunga, Leyte or Haro, doon na yung mahina yung laptop. The rest okay naman. Ay, mahina yung signal. Doon lang mahina yung signal. The rest okay naman yung signal. So, ayan, nag-monitor din sa trabaho in case. Ayan, naka-open yung laptop. Ayan yung husband ko. Kailangan namin mabilis mong makarating ng 4:30 doon. Kaya siya yung nag-drive. Pag ako nag-drive kasi abuti ng alas 5. Medyo mabagal tayo mag-drive. Yun lang. Dito na tayo sa papuntang Tunga. Malapit na dito yung Haro, Leyte. So, nalakalagpas na tayo ng alang-alang. Ngayon, nasa Haro, Leyte na. Then after Haro is Tunga, Leyte. Yan yung daanan. So, walang traffic. Diba? Relax lang takbo. Dito yung kamag-anak ni Papa sa Haro, Leyte. Ito na po yung ito na yung Carigara. Sunod nito isang bayan pa, and then Kananga na. Ayan, Carigara Iglesia. Ito yung bayan nila, municipality. Ewan ko saan yung pinakasentro. May mga binibenta sila dito na specialty nila ata, pagkain. After ng sigsag dito, Kananga na. So ayan, ito na yung pinakabayan yata nila. Sigsag.
dito tayo nung tumigil, natulog tayo. Hindi malawak yun na pababa. May pagkasigsag yun, di ba? Yung natulog tayo, yung ano. Ormoc yun. Yung sa Ormoc tayo, tuloy-tuloy na eh. Yan, resort. Ano ba to? Resort pa yan, private property pala. Huwag ka mag-overtake kasi ano, zigzag, ano, blind spot. Blind spot. Mm. 20 kilometers speed limit. Prepare to stop. On the way to Kananga. So Kananga na siguro to kasi 12 minutes na lang eh. Crossing, Tugbong crossing daw tayo magkita. So, ayan. Sa Tugbong crossing. This is it na kaya. Ito na kaya. Hindi ko makita lang. So, ayan. Tingnan natin kung ito na ba ang ating ano, mapupusuan na lupa. Oop. Sus, katakot. Akala ko nawala na ng ano. This is it. This is the starting point ng Kananga. Ayan. Uy ba? Reason ako gidadrasan. Taga dire rapat? Oo. Problema yung Yung kulang right lamang. of way. Kinahanglan mong bahin mo kalsada. Awali po tanong yung ayaw ginang sila kayo kuan sa tambakan na lang adto ay tuboy lang adto. Yung papunta sa property. Wala pang kalsada eh. So dito muna temporary ang daan. Ah, may muhon na. Palit na ani suko dai ni dito. Kuto. Extend yung mga 500 na sa nimo kuto. 500 ani meter. Pilang di kasukat kuya yung mga inuhon? Kini nga to 500 na. 500. Ah, 500. Tingnan na siya straight dito 500. Ito. Pero tayo puti. Sangat to ay. 500 na siya. Ini kadaka ni ila. Palit sa meter. Ito, isang mga wire. Igari, bung. Wire ni sa Likabit kila dia. ah, Kina siya na wire na to ko. Dahil sa ilang mo dia balay. 1.5 niya 500. 400 lang siguro lang. Ang laki ng 500. 400. Guys, pauwi na kami ngayon.
papuntang Tacloban. Kasi, ayan, 6. Nasa, ano pa kami ngayon? Kapuukan ba ito ngayon? Dito? Liti-liti. Ano? Medyo negative yung property kasi nasa inner na siya, likod. Nakalikod. Tapos 1.5 per square, hindi, 1.7 per square meter. Tapos nasa likod na siya banda. Tapos wala pa siyang, may right of way pero wala pa, hindi pa makadaan yung sasakyan. So kung yung buyer, siya yung magpapagawa ng, magpapatambak para sa magiging right of way. So matrabaho. Kami pa magpapagawa ng kalsada. Yung sa right of way niya, kami pa magpatatambak. So medyo tagilid muna ngayon yung lakad namin. Sa weekend siguro mag-abuyog naman kami. Yan. Kailangan kasi namin yung medyo malapit sa airport, tapos malakas yung signal kasi work from home. So yung buyer, siya talaga yung magpapagawa ng kalsada. So yun lang. Sa Saturday ulit hanap babush.